Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Alam niyo ba na ang pride ay kasalanan? At ang kasalanan at saka ang pride ay isa lang ang sentro. Pag tinanong mo nga sa kanila, what is a sin? Sabi ng isang binasa ko, sabi niya, sin is the ugliest word I've ever known. Sin is the ugliest word I've ever known. Ang kasalanan, ang pinakapangit na salitang natutunan mo, sabi ng isang manunulat. Sa inyo palagay, what is a sin? A sin is salt. Uy! Mga slow dyan, uy! A sin is what? Nakita mo na. Huli, di ba? A sin is salt. Pero pasinin nyo yung sin kasi at saka yung pride. Isa pa papasin nyo, anong letter yung nasa gitna? Yes, because yung pride, nasa gitna niya ay I, and sin, nasa gitna niya ay I. So, sa isang taong ma-pride, ang sentro niyan, sarili niya. Sabi mo sa katabi mo, good morning, buti nandito ka. Yes, because the Word of God ay natin pag-uusapan na may kinalaman ito sa ating mga ugali bilang Kristiyano. Kabisa na lang tayo mga Kristiyano, masyad tayo nalilibang. Minsan hindi natin napapansin, tayo pala ay natututo ng magmalaki. At ang masakit, pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Nakakita na kayo ng dalawang bibe? O kahit tatlong bibe? Sino naman sa ilang bibe? Kung tingin katabi mo, bibe ako, bibe. Nakita na kayo ng bibe? Yung ducks? May dalawang bibe at saka isang palaka na magkakaibigan. Sige na kwento? So, dalawang bibe at saka isang palaka, magkakaibigan sila. Sila ay naglalaro sa sapa. Medyo lake at medyo madamo. Meron yung mga water lily. Kaya na dumating yung panahon, kailangan nila maghiwa-hiwalay. Sapagkat natuyo na yung lake, natuyo yung sapa. Kaya sabi nung dalawang bibe, kaibigan pala ka, nakalulungkot man, pero kailangan ka namin iwanan. Hindi kami magbubuhay dito sa lugar na ito na walang tubig. Kailangan namin yung lugar na mayroong mga katubigan para kami nakakalangoy at nakakahuli ng pagkain namin na nasa tubig. Kaya ang gagawin namin, alis muna kami. Kung dumating yung panahon, makakita kami ng lugar na malapit lang dito, babalikan ka namin, sama ka namin. So nalungkot yung pala ka. Sabi niya, wag naman. Sabi niya, ngayon ba kayo aalis? Hindi ba lang close na tayo? Sabi niya. So walang nagawa, mag-umalis yung dalawang bibe. And after 1 week, bumalik yung dalawang bibe. With all the good news, sabi niya, kaibigan pala ka, sabi niya, may nakita kami sapa na malapit sa lugar na to. Tinesting namin, maganda yung lugar na yun, pwede ka lumipag to, at tayo magsama-sama na para masaya. Ganun ba, paano tayo makapunta ron? Sabi niya, it took you 1 week bago kayo nakabalik. Di ang tagal nun. Sabi niya, paano ko makakarating? Siyempre, paano gagawin ko? So nag-isip yung isang yung isang bibe. Sabi ng isang bibe, may idea ako. Sabi niya, anong gagawin natin? Basta may idea ako. Gagawin natin, kami dalawang bibe, kukuha kami ng stick ng banana peel. Lalagyan namin itong stick na ito ng banana peel. Tutukain ko sa kabila, siya naman tutukay sa kabila. Ikaw tutuwa ko sa gitna. Tsaka ka namin ilipad. Yung ganda ng forma, dalawa silang nagilid, ng bibe, tsaka yung palakang sa gitna. Basta ang usapan, pagdating sa ere, kasi mag-i-enjoy ka sa taas eh. Mahangin doon, hindi ka naman talaga lumilipad, kaya ngayon mo na ma-experience yun. Pagdating sa ere, huwag kang magsasalita kahit ano mangyari. So yun ang usapan. Sabi niya, o sige. At ginawa nga nila yung plano nila, dahil gusto na magkasama-sama nila mga kaibigan, nailipad naman. So kapag sila nagbabiyahe, masaya-masaya si Palaka. Sapagkat doon lang siya nakapunta sa ere, na ang lamig-lamig sa taas. At yung dalawang bibe, tuloy ang pagaspas at sila lumilipad. Nung may nagdaanan silang mga magsasaka sa bukiran, dalawang magsasaka nag-uusap, sabi sa ng isa, uy, ang ganda naman nung nakikita ko, pare, nakikita mo eh. Ay, oo, dalawang bibe. Meron silang kasamang isang palaka sa gitna. Ang ganda ng idea na yan. Sino kaya nakaisip ng magandang idea na yan? Sabi ng palaka, ako. E di nahulog siya.
Naintindihan niyo kasi nagsalita siya eh. Sabi nga, wag kang magsasalita kahit ano mangyari sa taas. So, ano nangyari sa palaka? Nahulog. Some people, even the Christians, sometimes we forget the rules when we're enjoying something. Pag nag-enjoy na tayo, pag natutuwa na tayo sa nangyayari sa atin, sometimes we break the rules, even the rules of the Lord. At dito, gusto kong basahin dito sa Bible, na merong isang senaryo kung paano bumagsak si Satan because of pride. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Sa tingin ko pag-uusapan nga. Sabi mo, makinig ka mabuti, sa tingin ko pag-uusapan nga. Okay, so, ngayon, ito sinasabi natin pride na naging dahilan sa pagbagsak nitong si Satan. Meron niyang reference sa Bible na gagamitin natin, pero ang talagang context niya ay tungkol ito sa hari ng Tyre, hari ng Tiro. Pero siyang ginagamit ng mga Bible scholars pag pinatutungkulan na nila yung kung paano bumagsak si Satan because of his pride. Ngayon, tanong natin, kumusta ka? Ikaw ba ma-pride? What do you think? Tanong mo tabi mo, ma-pride ka ba? Tanong mo tabi mo, ma-pride ka ba? Kasi alam yung mga pride na dapat yung piniprito yan eh. Naka-impierno kasi yun, yung mga ma-pride. So, buksan natin yung ating theme. Ito yung ating theme. Pride that fried Satan. So, yan ang ating tema ha. Pride that fried Satan. Ito yung pagmamataas o pagmamalaki na naging dahilan para maihaw si Satanas. Pride that fried Satan. Sa book of Isaiah, tingnan natin sabi ng Bible, sa book of Isaiah chapter 14, verses 12 to 15, ito yung mga verses, at meron pang verses sa book of Ezekiel na ginagamit pag pinag-usapan yung pagbagsak ni Satan. Now, ang context, sabihin context, yung talagang pinag-uusapan dito ay hari ng Tiro, king of Tyre, not necessarily si Satan. Pero ito ginagamit ng mga Bible scholars to explain paano bumagsak si Satan. No. Ngayon, pupunta na dito, babasahin natin ang sabi ng Bible. Ezekiel chapter 14, let's read verse 12 hanggang verse 15. Ito sabi ng Bible. How have you fallen from heaven? How have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn? You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, sinabi mo sa iyong puso, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Ito yung pinaka-nakatakot dyan, no? I will ascend, ako magpapakataas, hihigitan ko pa ang Diyos na makapangyarihan. But you are brought down to the realms of the dead. At ikaw nga ay binagsak mula doon sa walang ilalimang bottomless pit na tinatawag. Yun sa iyong pinagkakalagyan. Alam niyo kaya ko ito gustong usapan. The Christians today are too confident with their faith, not knowing that faith is in connection now with the pride. Pero isang titignan mo, ano ba meron sa akin? Confidence pa ba ito? Faith pa ba ito? O in nature ay pride na pala? That's why we have to ask ourselves, saan nanggagaling yung aking confidence? Is it because of His Word? Or it is because meron akong pride? Saan ito galing? Tandaan po ninyo, si Satan lamang, hindi ka mabuti mga yun ha, si Satan lang ang talagang nakadistino sa impyerno. You don't belong there. Hindi tayo para doon. Ang ating talagang pupuntahan ay langit sa piling ng Panginoon. Pero, nung magkasala ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, all were bound to hell. So what God the Father did, ano ginawa ng Diyos Ama? Binigyan niya kanyang buktong na anak na si Jesus upang tubusin.
Lahat na pupunta ng impyerno, matubos niya, makaranas na matubusan, mapaliwanagan ng salita ng Diyos para hindi siya na impyerno. Kaya yung kanyang landas na pinupuntahan ngayon, na dati ay kapahamakan, malilipat ka na ng daan, doon sa daan, patungo sa buhay ng walang hanggan. Kaya sabi ng Bible, kaya tayo mga Kristiyano, hindi tayo pupunta roon. Pero yung mga hindi na makakilala kay Lord, they are bound to hell. Kaya sabi ng Lord, go and preach the gospel. Share niyo yan. Para yung mga tao hindi ma-impyerno. Kasi hindi talaga plano yun ng Panginoon na ang impyerno kasi ay create ni Lord ang impyerno only for Satan. Pero si Satan, tuloy-tuloy ang deception, tuloy-tuloy ang pandaraya niya sa maraming Christian upang meron siyang maka-fellowship doon sa impyerno. Kaya pag nagpadaya ka sa mga gusto ng demonyo, may ka-fellowship na yun doon si Satan. At sana hindi ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi natin dito na pride that fried Satan. Ang number one dyan, yung mapapansin. Balik tayo sa text. Atras tayo ha. Atras. Yeah. Ito yung sabi ng Bible, how have you fallen from heaven? Paano ba bumagsak? Tandaan niya, paano bumagsak si Satan? Bisa may makikita kayo ganyan eh. Maraming Kristiyano, very successful, etc. Bumagsak. Maraming pinagkinabagsakan. Maraming pwedeng maging dahilan. Pero pag binasa niyo ito, ang kanyang dahilan kaya siya bumagsak, because of this I will. 5 yung I will na yan. Ibig sabihin niya mga I will na yan, yan tinatawag itong mga entitlements. Punta tayo sa next slide. Sige na. Punta tayo sa entitlement. Number one, na deception ng demonyo para ang Kristiyano bumagsak, yung entitlement. Yung mga karakarapatan. Dapat ganito pakita mo nyo sa akin. Bakit kayo ganyan? Mga tipumahan. Dapat ganito, dapat ganon. Entitlements. Marami na akong ginawa sa church, dapat ganito pakita mo nyo sa akin. Ang dami. Ngayon, sabi niya dito, you said in your heart, I will ascend to the heavens. Unang I will yun. Number 2, I will raise my throne above the stars of God. Another, I will. Ano yung pangatlo niya? I will sit enthroned on the mount of assembly. Gusto niya talaga doon sa pinakalinda. On the utmost heights of Mount Zaphon. Verse 14, I will ascend above the tops of the clouds. Mas mataas pa doon sa mga ulapan. At ang pinakamatindi ito, I will make myself like the Most High. Gusto niya na itong si Satan, gusto niya siya ay maging God, hindi servant of God. Maraming Kristiyano gusto yata maging Diyos, hindi maging lingkod ng Diyos. Bakit? Paano mo na namin? Because of entitlements. Pagka mga entitlements ang issue, tandaan nito entitlements destroy usefulness. Ulit. Entitlements destroy usefulness. Okay ka sana eh. Magagamit ka talaga sana ni Lord ng matindi pa eh. Kaya lang ang dami mong entitlement sa buhay. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Siguro, up to the point na siya pinako sa krus, hindi siya nagre-reklamo. Ang kanyang lumabas sa kanya bibigay, Father, forgive them. Pero tayo, we always insist what we thought was right at kung ano iniisip natin tama, dapat nila masunod. Dito, si Satan, meron na siya ganito. Ang dami niya entitlements. Marami sa mga Kristiyano na masasabi ko, ang gaganda na ng buhay. Pinagpala, magandang trabaho, magandang negosyo, magandang asawa. Magagandang mga anak. Pinagpala, ang gaganda na mapalan Pero, because of entitlement, hindi niya alam bumagsak na siya. Wala na. Tinino, but you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Saan nag-umpisa yan? Entitlement. Halimbawa, boss ka sa office. Naabutan ka ng kape. Boss ka sa office. Sineser ka, minamang ka. Pagpasok mo dito, walang nag-sell, walang nag-ma'am. Wala masyadong pumansin sa'yo. Parang nagagalit ka sa kanila. Alam niyo ba kung ano ako sa office? Ba't ganyan kayo yung pinapansin? Alam niyo ba sa office namin ganito ako? Mga entitlements yan. Kasi namin entitlements, mga bagay na meron ka, lalo-lalo na sa corporate, dala-dala mo dito. Mga dito sa atin. Ako bilang ilang pastor. Meron tayong mga deacons. Di ba? Pumunta kami dito sa church, wala lang pumansin.
Pwede pumasok yung entitlement. Grabe. Pastor nga, hindi naman ako pinansin. Okay mo, si Ate Mina. Dumaan dyan, hindi naman ako pinansin. Pwede siya magalit. Pero church admin ako, hindi naman ako pinansin. Lahat yung entitlement. Pag yun ang mga naging dahilan, para hindi ka na makapaglingkod ng mga matinong, doon na mag-umpisa ang pagbagsak ng Kristiyano. We have to remember, the Christians are servants. Ang mga Kristiyano ay mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pinagkaloob niya sa atin. But that should not hinder us. Tinig ito, gusto mo niya umangat pa na umangat? Gusto mo niya tumaas pa? Mamaya makita niyo sa pangatong ano epekto dito sa buhay ng isang Kristiyano. So sinasabi ko dito, kayo mapapansin niyo, bakit wala akong picture? Kasi alam niyo sa Bible, si Satan was considered as angel of light. Ibig sabihin, kung makita niyo sa Google, pag naghanap kayo ng sarili ng pangalang Lucifer o kaya Satan, tapos ang lalabas mga picture niyo, mga picture ni Lucifer na ang pangit. Nakakatakot, no? Sa Google. Actually, sa Bible hindi ganun. Si Lucifer, guwapo. Pogi. Pero hindi siya bumar. Pero pogi yun. Kasi sabi ko na kaya consider siya angel of light. Nakakapeke. So, dito, balikan natin. Ang entitlement sa buhay ng Christian will affect your usefulness. Ikaw na ginagamit ka ng Panginoon, hindi ka na naging magamit kasi ang dami mo ng entitlements. Marami kang mga hinihing demands. Dapat ganito pakikita nyo sa akin, dapat ganito ang ginagawa ninyo, ang dami. Lalo-lalo may mga suggestion ka na na-reject, aandar ang entitlement. Ano bang alam nyo? Ako ang alam ko ganito. Yan na. You have to remember, entitlements will destroy your usefulness. Ikaw na dati ginagamit ng Panginoon, nawala. Bigla ka nawala. Bakit ano nangyari? Entitlement. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Yun ang naging dahilan. Kaya bumagsak itong si Satan. Now, una po yan. Punta tayo dun sa pangalawa. Sa pangalawa, ito sabi ng Bible, you said in your heart. Balik tayo ha, same text tayo, same text. I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Sa kailalim-ilaliman. So, hindi lang ito yung entitlement. Dito ay meron siyang maling motibo. Bakit? Gusto niya lang i-kick out si Lord. I will make myself like the Most High. Parang ano? Parang ikaw na maging Diyos. Kumbaga, he had the wrong motive. Kumbaga, umpisa pa lang, nagpaplano na siya na ikawawasak niya mismo. Hindi niya alam yung pagpaplano niya against God will destroy him. Ito yung number 2, yung establishment. You are establishing things that is against God. Kumusta ka? Ano pinagkakabalahan mo? What are the things that you're establishing? Dito sabi ng Bible, he was establishing things that will destroy him. Tama na nga. Talagang napahabas yan. Ibinagsak talaga yan. Sabi nga ng gospel, nakita nila parang isang kailat ang pagbagsak ni Satan. Kaya you have to think, you cannot enter the ministry, listen ha, you cannot enter the ministry with a wrong motive. Pag meron kang wrong motive, ibabagsak ka ng Diyos. Ulit ha, you cannot enter the ministry with a wrong motive. Kumbaga, mapasok ako sa ministry, tapos meron kang madilim na adhikain. Nagpaplano ka ng pangit para sa ministry. Hindi ka makakapasok dyan. Kasi bago ka palang pumasok, ibabagsak ka na ni Lord. You ask yourself, kumusta kaya ako? Sino dito ang may mga madilim na motibo habang naglilingkod sa Diyos? Magpapa-impress ako para makita ng crush ko na ako'y masipag. Para pagka niligawan ko siya, babasti din ako. Wala rin. Kasi para sa tao eh. When you do things as unto the Lord. Gawin mo para sa Panginoon. So dito, hindi pwede dito yung may mali kang motibo pag gusto mo maglingkod sa Panginoon. Amen? Pag gusto mo maglingkod kay Lord, malinaw yan, that's to give praise to the Lord. So dito sabi ng Bible,
I will. Gusto niyang establish lahat yun. At ang masakit, ito, I will make myself like the Most High. Gusto kong maging katulad ako ng Diyos. Wow. Bakit? Ano ba yun? Yung inaawitan ng mga cherubim, inaawitan ng mga anghel, nakikita niya siguro. Ang tawag dito kay Satan, he was an angel of light. Isang napakaganda niyang anghel. Sa book of Job, makikita niyo, meron siya access sa langit. Pero tinanong siya ni Lord, taktasin mo ba ang lingkod kong si Job? Siya ka ba galing? Nagpaparoon, parito. Basa niyo, meron siya access sa langit, saka sa baba. Dito gusto ko sabihin sa inyo na, kumusta ka as a Christian? What's keeping you busy? What are the things you're establishing? Sa mga youth na nag-uumpisa mag-ministry, sa mga dati na nag-ministry, sa mga salukuyan nag-ministry, how are you? God knows the very heart of yours. Sabi niya dito, you said in your heart. Mamaya paliliwanag ko natin yan. Pero dito, sabi ng Bible, pinaplano pa lang niya ito. Ibinagsak na siya ng Diyos. Lahat, nakinig kayo mabuti, lahat ng nagmamalaki, nagmamataas, ay inaalis ng Diyos. Lalong-lalo na pagdating sa ministry. Basta meron niyang pumorma ng pagmamataas, tatanggalin niya ng Lord. Kaya tawag sa ating lahat dito, servants. Lahat tayo mga lingkod ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Malinaw sa atin na yung kakayanang bigay niya, hindi lang ito basta grace. Ito yung sinasabi ko, enabling grace. Yung biniyayaan ka ng Diyos, nakayanin mo. Ano bang bagay na ginagawa mo? Kaya walang pogi dito sino man, kundi si Lord lamang. Amen? Panapakan natin si Lord. Okay, punta tayo sa pangatlo. So, balik tayo sa ating team. Ano yung team natin? Okay, the pride that fried Satan. Number 1? Entitlement. Grabe yan, ha? Sumisira talaga ng mga Kristano ng entitlement. Number 2? Establishment. Now, punta tayo sa pangatlo. Sabi ng Bible, how you have fallen from heaven. Paano ka bumagsak mula sa kalangitan? You have been cast down to the earth. Ibinagsak ka sa kalupaan. Tapos sabi ng Bible sa 13, you said in your heart, I will ascend to the heavens. Sinabi ko sa aking puso, maparoon ako ng mas mataas pa sa kalangitan. Ano pa bang meron pa sa langit? Gusto ko bang mahigitan? Ano meron pa roon? Alam niyo, sabi ng book of Jeremiah, ang puso ng tao ay napakadaya. The heart of a person is deceitful. I said in your heart, what do you nourish in your heart? Kumbaga, kanina binanggit ko sa inyo yung tungkol sa sin. Sin is the ugliest word I've ever known. Tapos isa pang manunulat, ang sabi niya ganito, sin is the only thing that gets worse, especially when it is nurtured. Ano ka? Sin is the only thing that gets worse, especially when it is nurtured. Ibig sabihin, kasalanan lamang ang lalong naging pasama ng pasama pag ito ay yung pinakakain. Alam niyo yung pride, pag lagi mo siyang pinifeed, it gives you a good feeling. Pero ano mga bunga yan? Loneliness. Karamihan ng taong mataas, malungkot. Karamihan ng mga taong magpagmalaki, nag-isolate, humihiwalay. Pero malungkot yun, dito ito masaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasi hihiwalay. Minsan maalis tayo sa cell group, naglilig tayo sa GC, gusto natin magsarili. Tanong ko lang dito sa inyo, no? The heart is deceitful. How do you feed your heart? Ano ang pinifeed mo dyan? Ano yung ipinapakain mo dyan? Ano yung mga information na nilalagay mo sa puso mo? Sino mo siya? Nasa presensya na ini mo, ha? You said in your heart, I will ascend to the heavens, and etc., etc. Dito sabi dito ng Bible, kung makikita ninyo, he had to feed himself with a lot of things. Kaya nga lang, mga bagay na hindi nakabuti sa kanya. Alam niyo, hindi naman masama mag-improve. Design ng bawat isa yan. Pero pagka yung improvement at the expense of violating God's law or God's word is a sin. Okay lang mag-improve, pero kapag kayo
kung mag-violate ka ng utos ng Diyos o batas ng Diyos, kasalanan yun. At yung pangatlo natin, tinatawag ko enrichment. Kung sinabing enrichment, to enrich means to improve. Halimbawa, kung sa negosyante, gusto mo tumaas yung sales mo, attend ka ng mga seminar, paano ba mag-create ng sales, o yung marketing, that is enriching yourself. Ini-enrich mo, gusto mo mag-improve eh. Sa ministry naman, gusto mong matuto mag-ministry, para mag-ministry. Gusto mo i-enrich, attend ka ng mga training, ng mga seminar, para matuto ka lalo. That is enrichment, to improve. Pero dito, iba. Kaya naka-quote-unquote yan, iba yung information na pinapapasok mo sa puso mo hanggang ikaw ay sumama. With a desire to improve, yet the outcome was negative. Kaya tanongin mo sa sarili mo, ano ba mga information na natatanggap ko? Galing sa iba't ibang mga tao, do I grow? Am I growing with this kind of people na walang ibang kinukwento sa kundi puro toxic? Am I really growing? Ano ba yung ipinifit ko sa puso mo? Ako ba'y lumalago? Ako ba ay lumalalim sa Panginoon? Why? Lalong-lalo na kapag ang isang information na nilagay mo sa puso mo ay hindi binakapan ng Word of God. Marami mga mukhang magandang pakinggan pero walang katotohanan. Diyan kayo ng isang halimbawa. Isang palasak na kasabihan pero hindi biblikal. Cleanliness is next to Cleanliness is next to verse. Walang verse kasi yun. Maganda lang pakinggan. Pwede pa sabihin mo na holiness, not cleanliness, is next to godliness. Not cleanliness. Pero kasi kaya lumaki tayo, elementary ka, nakadikit pa yun doon sa gilid ng room, classroom niyo, mga nakasulat yan niya, memorize mo pa yan eh. Ang ganda ng basahin, mukhang totoo, pero it's truth. It's not biblical. What is next to godliness is holiness, not cleanliness. Kasi yung holiness, may kinalaman to sa kaluluwa mo, paglilinis ng kaluluwa mo. Pero ang gusto lang talaga noon, kaya nilagay yun ng teacher, yung cleanliness is next to godliness. Para wag mag-escape yung mga naka-assign na mga cleaners. Para sila malapit sa Diyos. So sinasabi ko ito sapagkat, what do you feed with your heart will be enriched. Kumbaga, pag negative ng negative ang lalagay mo sa puso mo, ang itsura mo niyan ay puro negatibo. Kaya darating yung time, yung gusto mo mag-improve, wala na, pati na si Lord, gusto mo na mahigitan. I would like to be the most high. Wow. Gusto ko na maging katulad ng Diyos na makapangyarihan. Hindi ikaw na Diyos. Sino rin ang gusto maging Diyos? Sa iyo ibigay tithes ko. Wala. Pero, you know what we do? As if we are acting like God. Ang dami natin mga gustong gawin, pero hindi mo alam, ipinapahama ka nito. So, ang point lang dito sa enrichment, how do you receive informations sa iyong buhay Kristiyano? Paano ka ba? Paano mo pinifeed ang puso mo? Am I a better Christian now compared last year? When I talk to these people, o kaya with this group of people, am I now a better Christian? Am I becoming a better church leader? O pagka kausap ko siya, ay parang nadi-discourage ako maglingkod sa Panginoon. You ask yourself, what are you feeding your heart? You are enriching it. Kaya you ought to pray, Lord, give me the right people to talk to, bigyan mo ako ng mga tamang tao, Panginoon. Sa negosyo lang, bigyan mo ako ng tamang partner. Pinag-pray talaga yun. Lalo naman dito, every day. Basa ka sa social media, isa nakakapanood ka sa YouTube, sa TV, what information you're getting? Meron ka bang filtering? Nafi-filter mo to ng Word of God? Or you're just absorbing it? Pasok natin sa puso eh. So, how are you? So dito, pag ang pasok niyan ay sa puso mo at negative na nangyayari sa'yo, you ask yourself why these things are happening. Kaya po mga kapatid yung umaga, you ask yourself, am I being fed with negative informations? Ako ba ay napifeed ng mga negative na mga bagay na dapat sana ay may kinalaman sa kabanalan ng ating Panginoon tungkol sa paglilingkod at tatapat sa Kanya. Hindi yung nakarinig ka ng information, effect sa iyo na maglingkod. Natakot ka pag gano'n. Tapos ang effect sa iyo ay pagmamataas.
Hindi mo aminin, pero pumapasok ang mga entitlements. Diyan bumagsak si Satan. It's not wrong to desire to improve. Just be sure you have the right information. Dito sabi niya, you said in your heart, ano ba yung heart? Di ba sabi ng Bible, the heart is deceitful. Magdalaya ang puso. Sabi mo sa katabi mo, yung puso mo. Hintayin mo yung puso mo. Okay, so balik tayo sa ating team. Ano yung ating team? Okay, ano yung nag-prito kay Satan? Ang number 1? Entitlement. Number 2? Establishment. What are you establishing? Meron ka bang maling motibo pagpasok mo sa ministry? May maling motibo ka ba pagpasok mo sa isang kumpanya? What are you establishing? Ang pangatlo ay enrichment. So dito, what are you feeding yourself? Ano ang ipinifeed mo sa sarili mo? You're nourishing things that are negative. That's why it's producing negative thoughts and negative actions. Now, pag sa conclusion, ito sabi ng Proverbs 16:18, ito lang yung ating ginawang conclusion. Proverbs 16:18, be warned. Sabi nga, pride goes before destruction. A Holy Spirit before a fall. Tuwing bago makaranas ang tao ng pagbagsak, laging may naunang-unang pagmamalaki at pagmamataas. Kaya kayo may maganda kayong trabaho, magandang negosyo, magandang buhay, be humble. Be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Be humble, be grateful, be thankful, salamat po, napakabait mo talaga. Huwag mayaman. Huwag mapagmataas, huwag mapagmalaki. Kasi lahat na bumagsak, bago nangyari yun, sabi ng Bible, nauna yung pride. Pride goes before destruction. A Holy Spirit before a fall. Pagmamalaki, pagmamaki mga sarili, bago yung pagbagsak. Alam niyo, hindi lahat na bumabagsak, nakakaahang. Hindi lahat nakakalangan. Salamat tayo sa Panginoon kung tayo ay nakaranas ng mga correction ni Lord. We were able to overcome. We were able to do it again, this time better. Hindi lahat nakakabalik. Hindi lahat. That's why you have to be grateful sa Panginoon. Thank you po. Salamat po, Panginoon. This is a warning to everyone. So, meron kang nararamdaman na parang, tingin mo yun, no? Tingin mo meron ka nito. Tanungin mo na yung katabi mo, ma-pray ka ba? Sometimes, we deny it. But the Spirit of the Lord knows it. Pwede mo i-deny yan eh. Pero yung Espiritu ng Diyos, alam yan. Alam niya kung nagmamataas tayo, kung nagmamalaki tayo. Tandaan niyo ha, ang kasunod na mangyayari pagkatapos ng pagmamataas ay pagbagsak. Laging ganun. Pride goes before destruction. Pagkatapos ng iyong pagmamalaki ay ang iyong pagtawasak. Ang pahabahan. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Sa kabila naman sa iyo, magbago ka na.